page 121 po. Page 121, when the roll is called up yonder. Page 121 po. 121. When the Lord is called up yonder, say, when the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the Savior's word shall gather over on the other shore, and the road is called up yonder, I'll be there. When the road is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share, when His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the road is called up yonder, I'll be there. When the road is called up yonder, 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 I'll be there. Last stanza. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the road is called up yonder, I'll be there. When the road is called up yonder, 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 I'll be there. Amen. Muli, ngayon pong hapon, sa pakikinig at pag-aaral po muli natin ng salita ng ating Panginoon, muli po natin tawagan ng ating mga ngaral si Pastor Magmaniliares. Magandang hapon ho sa ating lahat. Muli, buksan natin ang ating mga Bible sa Acts chapter 20, verse 21, sa pagpapatuloy ng ating aralin kaninang umaga. Buksan natin sa Acts 20:21, Repentance and Faith. At ito po ay continuation ng ating tinalakay na pag-aaral last Sunday. Kung tutusin, part 4 na ito, part 4. Pero nilagyan natin ang bagong titulo, Repentance and Faith. Acts chapter 20, verse 21. Acts 20:21. Sa King James Version, ito po ang sabi, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. May God bless the reading of His Word. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, purihin kahit luwalatin. Salamat kami po inyong ibinalik upang kami po ay patuloy na sumambat maglingkod sa inyo bilang pagsunod sa inyong banal na utos. Huwag naming pababayaan ang pagtitipon. Naway kalugdan nyo na igawad sa amin ang iyong pagpapalang espiritual.
Ihandaan niyo po kaming lahat muli sa pagtunghay ng mga salita. Ihandaan niyo po ang mga puso. Tulungan nawa kami ng iyong banal na Espiritu na maintindihan at maunawa namin ang mahalagang mensaheng ito. At makita namin ang aming katatayo at kalalagayan sa harapan ninyo sa salamin ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang mensahe, gamitin niyo po sa kaliligtas ng sino mang wala pang katiyakan ng kaligtasan, sa sino mang hiwalay pa kay Kristo Jesus na iyong anak. Panalangin na makatulong ang mensaheng ito sa kanilang kaliwanagan. Panalangin namin ang iyong pagpapala sa bawat isa. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Ang repentance at faith, requirement ng Diyos yan in salvation. Mahalaga na ang tao, bago niya makamtan ang kapatawaran ng Diyos, siya ay magsisi. At para siya makatamo ng buhay na walang hanggan, kailangan siya sumampalataya. They are both required. And in the Bible, they are inseparable. One cannot have without the other. One cannot exist without the other. And that's the holy order, repentance and faith. Pangalawa, natunghayan din natin mga kapatid, na ang repentance at faith, hindi ho sila magkatulad. Hindi ho sila synonymous. Kundi sila two distinct spiritual graces. Ang nangyayari kasi sa panahon natin ngayon, ang masyadong binibigyang diin lang ay yung faith para maligtas, sumampalataya kay Kristo, tanggapin si Kristo sa puso, to the exclusion of repentance. Hindi na binibigyang paliwanag, diin at halaga ang katuruan tungkol sa pagsisisi. Kaya marami sa mga tao ngayon, pagdating sa kanilang kaligtasan, ay nadaya, naloko, nalinlang. Akala nila save sila dahil pinatanggap, sumampalataya. Marami sa mga tao, kaya sila gustong sumampalataya kay Kristo para mailigtas sila mula sa kapahamakan sa impyerno. Pero wala silang hangarin na maligtas mula sa kanilang mga kasalanan. Tinatanggap nila si Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Pero walang sino man ang may nais na talikuran at pagsisihan ang kasalanan. Hindi pwedeng ganon. Ang kondisyon ng Diyos ay magsisi towards God, repentance towards God, and then faith towards the Lord Jesus Christ. Kaya hindi lang dapat ipaliwanag ang pananampalataya, ipaliwanag din ang kahalagahan ng pagsisisi. So bakit kaya ganun sila? Kasi gusto nila makakuha agad ng mga converts. Minamadali ang pagpapaliwanag. Gusto nila, dumami ulit sila, dumami agad sila. Dumami ang mga miyembro. Kaya sino-shortcut na lang ang paliwanag. Kaya makikita natin na meron pong depektibong mensahe ng kaligtasan. Meron pong maling pagpapaliwanag pagdating sa kaligtasan na hindi naintindihan ng karamihan. Kaya itong repentance at saka faith, dapat tinuturo po yan. Parehas na itinuturo po yan. Pangatlo, napag-alaman natin na ang repentance at faith, yan po yung mga utos ng Diyos. Commandment of God. Kaya kung yan ay mga utos ng Diyos, dapat lang sundin yan ng tao. Pero hindi naman sinasabi na ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa tao o pagsunod ng Diyos o pagsunod ng tao sa Diyos. Hindi ho. Hindi ho dyan nakabatay ang kaligtasan sa pagsunod ng tao. No amount of good works and man's obedience can merit salvation. It is only by the meritorious work of Jesus Christ that a sinner can be saved. Jesus Christ was the only one who merited salvation. At itong salvation na ito ay ibinibigay niya sa mga magsisisi at sasampalataya. Yan. Kaya makita natin na itong repentance at faith, yan po yung mga utos ng Diyos. Ang repentance ay ang pagbababa o kaya'y pagsuko ng mga armas ng rebelyon laban sa Diyos. Ang repentance ay hindi nakakapagligtas. Gayunpaman, walang sino mang makasalanan ng maliligtas kung walang repentance.
walang sino man ang nakapagliligtas, kundi si Kristo Jesus lamang. Pero ang pusong hindi nagsisisi ay hindi maaaring tanggapin ni Kristo. Ang repentance at faith, yan po'y mga kaloob ng Diyos. Regalo po yan ng Diyos. Galing po yan sa Diyos. Yan po'y kakayahang ibinigay ng Diyos sa isang taong makasalanan na walang kakayahan, sapagkat siya'y spiritually dead. He has no spiritual ability whatsoever to obey and follow God's command, particularly to repent of his sins and believe in the Lord Jesus Christ. Nagtapos tayo sa pang-apat, mga kapatid. Isa pang katangian o impormasyon tungkol sa repentance at faith ay ang repentance at faith ay product o bunga ng regeneration. Sila'y mga kaloob ng Diyos. And then finally, ang repentance at faith ay mga paraan ng kaligtasan. Hindi po sila mga kondisyon ng kaligtasan gaya ng itinuturo ng mga Arminians. Kasi kung ang dalawa ay mga kondisyon ng kaligtasan, ay di mangyayari niya, makasalanan ang siyang gagawa ng mga kondisyon sa kanyang sarili. At ang kaligtasan ay sa isang bahagi ay gawain ng makasalanan. Tayo naniwala na ang kaligtasan ay gawain ng Diyos. Salvation is of the Lord. Ang Diyos ang makapagliligtas, hindi ang tao. Bagamat ito'y utos at tungkulin ng tao na magsisi at sumampalataya, pero sa kanyang sarili, hindi niya magagawa yan. At hindi lang sa hindi niya magagawa, hindi niya gagawin. Hindi niya gagawin yan. Dahil ang tao ay mayroong kaisipang puspos ng kasalanan na hindi napasasaklaw sa Diyos. The carnal mind is enmity against God, and it is not subject to the law of God. Kaya kahit na ang utos na magsisi, o kahit na ang pagsisi utos, at ang pananampalatayang utos, hindi gagawin ng tao yan. Hindi susunod sa Diyos. Meron siyang kaisipan na hostile against God. It is not subject to the law of God, neither indeed can be. Ayaw niyang sumunod. Kaya kailangan ng kapangyarihan ng Diyos. At yan ay yung papel ng Banal na Espiritu sa kapanganakang muli. Ang pagsisisi at pananampalataya, yan po ay paraan ng kaligtasan. At hindi po yung kondisyon ng kaligtasan. Dahil ang pagsisisi at pananampalataya ay paraan ng kaligtasan o means of salvation, at dahil ang means of salvation ay kaloob ng Diyos, so doon natin makikita ng kaligtasan ay ganap na ayon sa effectual and irresistible grace ng Diyos. Means of salvation, not condition of salvation. Kasi pagka condition of salvation, mangyayari yan ang kaligtasan nakasalalay na sa tao. Sa kanyang gagawin. Hindi na doon sa ginawa ng Diyos. Pag-usapan natin means of salvation. Means. Diba pagkakaiba ng means at saka condition? Ganito yan mga kapatid. Di ba meron tayong tinatawag na means of transportation? Para makapunta ka sa isang lugar, gagamit ka ng means of transportation tulad ng jeep, yan, kotse, bus, dito sa lupa. Pagka ikaw na may gustong pumunta sa ibang bansa, aeroplano o kaya barko. So itong mga means of transportation, other words, mga vehicles, ito ang magdadala sa tao sa ibang lugar. Pero walang kwenta ang mga vehicles kung walang power. Kung walang magpapaandar sa mga sasakyang yan. At ang power nang gagaling sa gasolina, sa krudo, sa baterya. Di ba? Hindi yan aandar at dadali ng tao sa ibang lugar kung walang power na magpapaandar yan. Bagamat ang sasakyan ay mahalaga, means of transportation para sa tao makapunta sa ibang lugar, pero kailangan may power na magpapaandar yan. So by way of analogy, yung
transportation vehicles, yan yung repentance at faith. At yung power na nagpapaandar, yan yung Diyos, kapangyarihan ng Diyos. You see? Pero kailangan pa rin ng sasakyan para may transport ang tao. Mahalaga pa rin yun. Nakuha nyo? Another example mga kapatid, means. Pagdating sa pagbubuo ng cabinet, no? Siyempre ang karpintero ang magbubuo ng cabinet. Pero gagamit siya ng means sa pagbubuo ng cabinet. Gagamit siya ng martilyo, gagamit siya ng lagare, ng pako. Yun yung mga means. Pero hindi po ang pako, hindi po ang martilyo ang bumuo ng cabinet. Technically, ang bumuo, yung karpintero. Pero kailangan gumamit ng karpintero ng means. So, ganun din ang repentance at saka faith. Hindi may gagawad ng Diyos ang repentance kung walang, hindi may gagawad ng Diyos ang kapatawaran ng kasalanan kung walang repentance. At hindi rin makakatamo ang tao ng buhay na walang hanggan kung walang pananampalataya. Kasi yun ang hinihingi ng Diyos. Hindi naman niya pwedeng basta ibigayan na hindi nagpapakita ng pananampalataya. Hindi rin niya pwedeng ibigay ang kapatawaran kung hindi naman nagsisisi. Ano niyo? Ganon din po sa operasyon. Ang doktor ang nag-oopera. Parang isang taong may sakit ay gumaling, pero gumagamit siya ng mga instrumento. Pero ang kredito ay hindi pwedeng ibigay sa mga instrumento. Ang kredito ay nasa doktor na nagsagawa ng operasyon. Ang mga instrumento ay larawan ng repentance at faith. Ang doktor, larawan ni Kristo. Ano niyo po? Kaya hindi pwedeng walang repentance at saka faith. Sapagat yan ang requirement na ipinalaga ng Diyos upang may gawad niya ang kapatawaran ng mga kasalanan at buhay na walang hanggan. Repentance towards God. For what reason? Para makamtan ang kapatawaran. Faith towards the Lord Jesus Christ. For what reason? For what reason? Para makatamo ng buhay na walang hanggan. Kailangan mag-repent ang tao upang makatamo ng kapatawaran ng kasalanan. At kailangan sumampalataya upang makatamo ng buhay na walang hanggan. And I hope na naintindihan natin yan mga kapatid. Dagdagan pa natin, pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag, the nature of repentance and faith. Unahin natin ang repentance. What is repentance? Repentance simply means change of mind, from the Greek word metanoio or metanoia. Pagbabago ng kaisipan. Binago ang pag-iisip, unang-una towards God. Na dati, ang Diyos ay kanyang kinasusuklaman. Na dati, binabaliwala niya ang Diyos. Na dati, wala siyang pagpapahalaga. Wala siyang damdamin sa Diyos. Puro pagpapahalaga sa sarili niya eh. Pero ngayon, nung siya'y binago ng Banal Espiritu, nagkaroon siya ng bagong pag-iisip. Ngayon, yung Diyos na dati pilit niyang inaalis sa kanyang isipan, ngayon, object na ng kanyang pag-ibig. Object na ng kanyang damdamin at pagpapahalaga. Ngayon, ang Diyos na ang lahat para sa kanya. Nagbago ng kanyang pag-iisip. Secondly, change of mind towards Jesus Christ. Dati, baliwala si Kristo sa kanya. Oo, kilala niya si Kristo by history. Nabasa niya sa mga libro, narinig niya sa kanyang tatay o kaya nanay. Pero effect? Walang epekto. Head knowledge. Pero ngayon, nung nabagong kanyang pag-isip, iba na ang kanyang paningin kay Kristo. Si Kristo na ang lahat-lahat para sa kanya. Yan ay isang magandang halimbawa makikita natin kay Paul. Dati si Paul, ng pangalan Saul, ang turing niya kay Jesus Christ, kaaway. Pinag-uusig niya si Kristo. Kalaban siya ni Kristo. Or kalaban niya si Kristo. At kanyang winawasak at sinisira ang iglesia ng Diyos. He persecuted the church of God. Pero nung siya'y binago ng Diyos, nagkaroon siya ng change of mind, o ano na ngayon ang kanyang tingin kay Jesus Christ? Jesus Christ is altogether lovely to Paul.
Si Kristo na ang kanyang pinaglilingkuran. Si Kristo na ang kinikilala niyang Master, Panginoon, at tagapagligtas. May pag-ibig na siya kay Kristo. Pangatlo, change of mind towards self. Ang isang tao makasalanan, walang mahalaga kundi kanyang sarili. At lahat ng anumang bagay na makapagdudulot sa kanyang sarili ng kaligayahan, gagawin niya kahit na mali at masama. Wala siyang pakialam. Ang importante ang sarili niyang kaligayahan. Pero ngayon, na bagong kanyang pag-iisip, kinasusuklaman niya na, kinakaila niya na ang kanyang sarili. He now denies himself. And Jesus Christ now is his priority. The object of his affection and love and obedience. No longer himself or himself. And change of mind towards sin. Dati, nag-enjoy siya sa kasalanan, umiibig siya sa kasalanan, wala siyang nakikitang anumang mali sa kasalanang ginagawa niya. Pero nang nagbago ang kanyang pag-iisip dahil sa kapangyarihan ng Diyos, through the Holy Spirit, ang tingin niya na sa kasalanan, marumi, masama, nakakadiri, an abomination. So self and sin. Gaya ng sinabi ni Job, behold, I am vile. There is loathness in self and sin. Just like Peter, when he encountered Jesus Christ, he said, depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Iba na. Ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Si Job, tingin niya sa sarili niya, dust and ashes, vile. Si David, tingin niya sa sarili niya, worm. Ganon din si Jacob, uod. Mga hindi sila karapat-dapat. Kasama rin si Apostle Paul. Chief of sinner ang tingin niya. Dati ang taas ng tingin niya sa sarili niya eh. Pharisee siya eh, mayabang siya. Akala niya, siya'y naglilingkod sa Diyos, that he do service to God. Pero nung dumating ang liwanag, nabuksan siya, nakita niya ang kanyang sarili, pangulo sa mga makasalanan, chief of sinner. Yan ang change of mind. Nagbago na ang kanilang pananaw. Banal na pananaw. Ngayon, si Kristo ay nananawagan para sa mga makasalanan na magsisi. Basahin natin ang Luke chapter 5, verse 31. Luke chapter 5, verse 31. Luke 5:31. Dito natin makikita yung kahalagahan na magsisi. Ultimo, ang Panginoon Kristo, siya'y nananawagan para sa lahat ng mga makasalanan na magsisi. And Jesus answering said unto them, they that are whole need not a physician, but they that are sick. You see, the human race is full of sickness, full of disease, morally diseased because of sin. They need a physician. He who is sick needs a physician. And he who is a sinner needs a Savior. Tangi ang tao lamang na hindi aamin ang kanyang kasalanan ang hindi makakakita ng pangangailangan niya sa isang tagapagligtas. So if you are a sinner, I hope God has opened up your eyes and mind para makita mo ang iyong pagiging makasalanan. Hindi lahat ng tao maamin ng makasalanan eh. Ayaw nga nila aminin eh. Kasi pag sinabing makasalanan, ang connotation, ang implication, masama. Napakasama. Katulad ng mga rapists, magnanakaw, holdupper, mga murderers, yon. Eh dahil sa hindi naman nila ginagawa yon, kaya sabi nila, hindi ako masama, hindi ako makasalanan. Pag ang tao gumawa ng anumang bagay na labag sa utos ng Diyos, kasalanan yun. At yung gumawa, ang tawag na dyan ay makasalanan. Tanda natin mga kapatid, ang tao ay tinatawag na makasalanan, hindi dahil siya'y gumagawa ng kasalanan. Kaya siya tinatawag na makasalanan kasi nga ipinanganak na siyang makasalanan. Siya ay likas na makasalanan.
At ang taong likas na makasalanan, talaga gagawa ng kasalanan niya. Nature niya yun. Hindi kailangan gumawa ng mga heinous crime para sabihin makasalanan ng taong yon. Magsinungaling nga lang, kasalanan na yun. Sin is the transgression of the law. Anybody who disobeys or transgress God's law is a sinner. That is sin. As simple as that. Nagkakasalang tao sa isip, sa salita, at sa gawa. Yang alam lang ng taong kasalanan sa gawa, paano yung pag-isip? Kasalanan yun. Vain imagination, kasalanan yun. O sa salita, ganun din, kasalanan yun. Pagmumura, yung pagsumpa mo sa sinusumpa mo kapwa mo, kasalanan mo. Meron pang kasalanan na hindi nakikita. Meron tinatawag na sin of state, sin of attitude. Bukod pa dun sa sin of action. O yung sin of attitude, namumuhi ka sa kapatid mo na walang dahilan, kasalanan yun. Meron kang kayabangan, pride is sin. Mga hindi nakikita. How about hypocrisy? Kasalanan yun. Pagkukunwari. Hatred, anger, covetousness, yung pagiging gahaman, sakim, kasalanan yun. Hindi kailangan ng kasalanan sa aksyon. Sa ugali pa lang kasalanan hindi makakatakas ang tao makasalanan. Kaya lahat ng tao makasalanan Kung ang lahat ng tayo makasalanan, kailangan nila ng tagapagligtas. Tangi yung tao lamang na kumikilala sa kanyang sarili na siya'y makasalanan ang mga ngailangan ng tagapagligtas. Pero kung tingin mo sarili mo, matuwid ka, mabait ka naman tao, masunuri, etc., hindi mo kailangan tagapagligtas. Hindi mo kailangan si Kristo. Ikaw na. Ganyan ang sinasabi Jesus Christ, they that are whole need not a physician. Kaya nga kailangan ng tao, madaman niya, makita niya ang kanyang kasalanan at karumihan para makita din niya ang pangangailangan niya ng isang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Diyan papasok yung conviction ng Holy Spirit, babagabagin, susumbatan, kukonsensyahin, ipakikilala ng Banal na Espiritu yung kasalanan ng taong makasalanan. Para pagkatapos noon, doon niya makikita na si Kristo Jesus pala'y mahalaga sa kanya. Kailangan niya ng tagapagligtas. They that are sick. Let's continue. Verse 32. I came not to call the righteous, but sinners to what? Repentance. Ang mga makasalanan ay dapat magsisi sa kanilang kasalanan at sumuko sa otoridad ni Kristo. Sa madaling salita, ang isang makasalanang tumatanggi na magsisi, hindi po yan maliligtas. Ang isang makasalanan na ayaw magsisi, hindi yan saved. Dahil hindi ho siya maaaring kumapit sa kanyang kasalanan at sa tagapagligtas ng sabay at sa parehong oras. Hindi pwede. Either you hate the one and love the other. Or love the other and hate the one. No man can serve two masters. Serve sin or serve Christ. Takwil mo kasalanan, tanggapin mo si Kristo, takwil mo si Kristo, tanggapin mo ang kasalanan. Ang tunay na pagsisisi, ang tunay na repentance, mga kapatid, ay nagmumula sa isang pagkaunawa sa puso. Nagawa po yan ng banal na Espiritu. Ngayon, ano yung pagkaunawa sa puso? Yung pagkaunawa sa puso na ang kasalanan ay makasalanan. Naunawaan niya sa kanyang puso the exceeding sinfulness of sin. Naunawaan niya sa puso sa kakilakilabot na pagwawalang bahala niya sa pagmamay-ari o kaya'y karapatan ng Diyos. Naunawaan niya sa matagal na panahon, binaliwala niya ang Diyos. Yung claim ng Diyos,
yung karapatan ng Diyos sa kanya at siya'y sumuway sa kanyang otoridad. Sa makatuwid, ito ay isang banal na pagkakilabot at puot sa kasalanan. Isang matinding kalungkutan para sa kasalanan. Isang pagkilala nito sa harap ng Diyos. At isang ganap na pagtalikod sa puso nito. Tanda natin, hindi tayo patatawarin ng Diyos hanggang sa magawa natin ito. Basahin natin ang Isaiah 1 Kings. Unang mga hari, Kabanata 8. Ito po yung panalangin ni Haring Solomon para sa kanyang mga kababayan, ang mga Israelita, na namamagitan dito si Solomon. Inilalapit niya ang kanyang bayan sa Diyos, na kung sakali man ang kanyang bayan ay makalimot sa Diyos at gumawa ng kasalanan, hinihiling niya na sila'y patawarin. Basahin natin. 1 Kings chapter 8. Umpisa natin sa verse number 47. Basahin ko sa Tagalog para maintindihan natin mabuti. Gayunmay kung sila'y, ito na, si Solomon nagsasalita at yung sila, bayang Israel, ang kanyang nasasakupan. Gayunmay kung sila'y magbulay sa kanilang sarili sa lupain na pagdadalhang bihag sa kanila, kasi nga dahil sa kanilang ginawang kasalanan, dinabihag sila, ay dinakubkub sila, ibinigay sila muli ng Diyos sa kamay ng kanilang mga kaaway because of their transgression, disobedience. Ngayon, sa lupain na pagdadalhang bihag sa kanila at magbalik loob. Nakita niyo yung salita? Magbalik loob sa Diyos at mamanhik sa iyo sa lupaing pinagdalhan sa kanila na bihag, na magsabi, kami ay nagkasala at kami ay gumawa ng kalikuan. Kami ay gumawa ng kasamaan. Ayan ang pag-amin. Dapat ganyan. Hindi ako masama. Hindi ako makasalanan. Matuwid akong tao. Mabait ako, mabuti ako, masunurin ako. Hindi ganun. Tandaan mo, pagka ganyan ang tao, hindi niya kailangan ng manggagamot. Ang nangangailangan manggagamot, ito, may sakit. Ang sakit ay kasalanan. At inaamin, ang ganda, ang ganda ng mga sinabi. Kami nagkasala at kami gumawa ng kalikuan, kami ay gumawa ng kasamaan. 48, kung sila'y bumalik sa iyo. Yan ang conversion. Una, conviction, verse 47, 48, conversion. Kung sila'y bumalik sa iyo ng buong puso nila at ng buong kaluluwa nila sa lupain ng kanilang mga kaway, na nagdala sa kanilang bihag, at manalangin sa iyo sa dako ng kanilang lupain na iyong ibinigay sa kanilang mga magulang, na bayang pinili mo at bahay na aking tinayo na ukol sa iyong pangalan, dinggin mo. Ito na yung pagsusumamo ni Solomon. He's praying for his people. This is Solomon's intercessory prayer. Dinggin mo nga ang kanilang dalangin at ang kanilang pamanhik sa langit na iyong tahanang dako, at alalayan mo ang kanilang usap. 50, at patawarin mo ang iyong bayan na nagkasala laban sa iyo, at ang lahat nilang pagsalangsang na kanilang isinalangsang laban sa iyo, at mahabag ka sa kanila sa harap niyaong mga nagdalang bihag sa kanila, upang sila'y mahabag sa kanila. Ano nakita natin? Bago igawad ng Diyos ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at pagsalangsang, bago mahabag ang Diyos sa kanila, ibalik sila sa kanilang lupain, anong kailangan? Magsisi. Pangalawa, manumbalik sa Diyos. Magbalik mo. See? Sa tingin nyo kaya, patatawarin ng Diyos ang taong ayaw magsisi at ayaw magbalik loob sa Diyos? Sa tingin nyo kayo, liligtas ng Diyos yun? Pag walang repentance, walang salvation, walang forgiveness of sin. So dito, papasok yung conviction of the Holy Spirit. Mahalaga yan. Dahil ang tao, hindi siya likas na umami ng kasalanan. Hindi po likas sa tao na aminin niya ang kanyang mga kasalanan. Hanggat maaari nga
Hindi amin yan eh. At ang kanyang ipangangalanda, kanyang kabaitan at kabutihan na meron siya, na hindi naman papasayan sa Diyos. Ang tao magsisisi ang pagbinagabag ng banal na Espiritu yan. Kaya dyan natin makikita yung kahalagaan ng kapanganakang muli. Pakikilala ng banal na Espiritu ang kasalanan ng taong yun. Kaya, diyan natin makita mga kapatid, no? Kahit ano pang dami ng sitas o talata ng Biblia na ipakita mo sa isang tao tungkol sa kanyang kasalanan, kahit paulit-ulit mo pang basahin sa kanyang Romans 3:23 na nagsasabing, ang lahat ay nagkasala at hindi makabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit ipakita ko pa sa kanya ang mga verses na nagpapatunay ng kanyang kabulukan, ng kanyang depravity, pero kung hindi siya babagabagi ng banal na Espiritu, hindi niya aminin yan. Kailangan yan. At mula rito mga kapatid ay nakita natin na isang bagay na higit pa sa paniniwala lang ang kailangan para sa kaligtasan. Ulitin ko yan. Isang bagay na higit pa sa paniniwala lamang o simply believing is necessary to salvation. Kasi ang isang pusong bakal na sa paghihimagsik laban sa Diyos cannot savingly believe. Kailangan muna itong wasakin ng Diyos, durugin, tunawin. Nasusulat, sabi ng Panginoong Sus, malibang kayo'y mangagsisi, kayong lahat ay mapapahamak. Lucas 13:3. Kung nyo titingnan, Luke chapter 3 verse 3, except ye repent, ye shall all likewise perish. Ang pagsisisi ay kasing halaga ng pananampalataya. At hindi maaaring umira ng isa kung wala ang isa. Repentance is a sorrowing for sin. Repentance is a heart repudiation of sin. Repentance is a heart determination to forsake sin. Listen. No sinner is ready or prepared to believe in Christ in order for him to be saved without him repenting of his sins. Kaya yung mga pastor na mga bulaan at mga ngaral, shortcut ang paraan ng kaligtasan. Punta na agad sa pananampalataya at yun lang i-explain para ma-save. Without explaining the importance of repentance, niloloko nila, dinadaya nila ang mga tao. Tandaan nyo, walang sino mang makasalanan na handang sumampalataya kay Kristo kung hindi siya handang talikuran niya at pagsisihan ang kanyang mga kasalanan. Isipin nyo mamaya paliliwanag natin ano ba yung faith eh. Kasi lalapit, bakit mo yayayahan ang tao lumapit kay Kristo? Bakit? Ba't kailangan lumapit kay Kristo? Para maligtas. Maligtas saan? Ang sinasabi ng mga bulang mga ngaral sa impyerno, hindi maligtas mula sa kasalanan. Paano kayo liligtas ni Kristo mula sa iyong mga kasalanan? Hindi ka naman willing na talikuran na pagsisihan, kamuhian, ang iyong mga kasalanan. Hindi pwede iligtas ni Kristo yun. At lumapit pa siya. Yan ang problema sa bulang mga mangaral ngayon eh. Ang ipinipresenta nila, si Kristo na isang tagapagligtas mula sa kasalanan at hindi isang tagapagligtas mula sa impyerno, pero hindi tagapagligtas mula sa kasalanan. Kaya maraming tumatanggap kay Kristo at sabi na save na sila, na
yapos-yapos pa rin ang kanilang mga kasalanan. At hindi sila willing na itakwil yan. Walang pagsunod. Yang aral niya, mga kapatid, na ang isang makasalanan cannot truly believe until he repents, yan ay maliwanag sa mga sinalita ng Panginoon Kristo tungkol sa kanyang tagapanguna o forerunner na si John the Baptist. Basahin natin ang Matthew chapter 21, verse 32. Matthew 21, verse 32. Matthew chapter 21, verse 32. Verse 32. Sapagkat naparito si Juan sa inyo sa daan ng katwiran at hindi niyo siya pinaniwalaan. Datapwat, pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng mga patutot. At kayo, sa pagkakita ninyo nito, ay hindi man kayo nangagsisi pagkatapos upang kayo'y magsipaniwala sa Kanya o magsisampalataya sa Kanya. Nakita nyo? Una muna magsisi bago sumampalataya. Kaya nga lalapit kay Kristo dahil sa problema niya ng kasalanan. Kaya nga siya lalapit kay Kristo kasi alam niya na si Kristo ang magre-remedyo ng kanyang mabigat na kasalanan. Hindi dahil sa ayaw niyang pumunta ng impyerno, natatakot lang siya sa impyerno. Hindi, mabigat na ang kanyang kasalanan. Gusto na niya na maginhawaan mula sa kabigatan ng kanyang kasalanan. So tayo pupunta na sa pangalawa, faith. Acts 16:31. Itong kondisyon or means sa kaligtasan, not condition. Acts 16:31. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Manampalataya. What is faith? Faith means complete trust. Kompletong pagtitiwala, kumpiyansa or confidence, reliance. Yan. Simpleng, actually ang faith talagang simple lang eh. In what way? Ito example. Sa John chapter 3, tingnan natin mga kapatid para maintindihan natin na. John chapter 3. Kung ano ibig sabihin ng pananampalataya. John chapter 3 verse 14. Hindi yung mahirap masave. Sa totoo lang eh. Well, actually, madali at saka mahirap. Parehas. Paliwanag mo na, ano ba yun? Nakakalito. Ano ba talaga, pastor? Madali ba o mahirap? Parehas. Una-una, madali. Bakit? Pero mo para lang makamtan mo ang buhay na walang gan, you just believe. Na kahit bata, magagawa. Maniwala lang eh. Gano'n kasimple. Tingnan nyo ha. Sa John chapter 3, at kung paanong, verse 14, at kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. Ano itong tinutukoy ni Jesus Christ? Ito yung time ni Moses na dahil sa kasalanan ng Israel, dahil sa sobra ng pagrereklamo sa kanila, napundi na ang Diyos. Nagpadala siya ng mga ahas. At lahat ng matuklaw, patay. Dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo ay sumunod. Ngayon, nagmakaawa sila. Humingi silang tulong kay Moses. Moses, tulungan mo kami. So, nanalangin si Moses sa Diyos. Ang paraan para sila mailigtas mula sa kamatayan ng tuklaw ng ahas, gagawa ng tansong ahas. Tansong ahas, ilalagay sa isang pole, tapos itataas. Yun lang. At ang sino mang matuklaw ng ahas,
at titingin doon sa tansong ahas, hindi mamamatay. Yeah. Gaano kahirap yon na tumingin doon sa tansong ahas? Mahirap ba yon? Pag natuklaw, ganun lang naman yun. Natuklaw ulit. Yeah. Tingin lang, hindi siya mamamatay. Di ba ang dali? Hindi lang kailangan pumunta kay Moses. Moses, lawayan mo. Lahat ng mga natuklaw ng ahas, lawayan mo. Pipila pa sila. Bago makarating yung kawali-uli, patay na. O kayo, tumakbo kayo. Punta kayo doon sa ilog. Nandoon ang gamot. Nandoon ang antidote. Tingin lang. Magaling na. Di ba simple? Ngayon, sabi ni Jesus, ginamit ni Jesus Christ yung illustrasyon yun eh. Ang anak ng tao ay tulad ng isang ahas na itataas din. Ang ahas ay larawan ng kasalanan, simbolo ng kasalanan. Kaya dito, yung sinabi ni Kristong kung paano itinas ni Moises sa ilang ahas, ay gayon din kinakailangan itaas ang anak ng tao. Saan? Sa krus ng Kalbaryo. Upang ang sino mang sumampalataya, tumingin, ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Just believe of what Christ did on the cross. He shall be saved. Another example, Matthew chapter 9. Matthew chapter 9, verse 31. Ito yung babae na may sakit, inaagasan. Naubos na lahat ng kanyang kabuhayan. Walang sino mang manggagamot ang nakapagpagaling sa kanya. Walang sino mang tao ang nakatulong sa kanya. Pero merong isang tao na naniniwala siya na siya lang ang makakatulong sa kanya. Na siya lang makapagpapagamot o makapagpapagaling sa kanya. At yan ay walang iba kundi si Jesus Christ. At anong kanyang paniniwala? Ito, Matthew 9:31. Datapot sila ay, Matthew 9:31. Iba pala ito. Teka ha. Ano nga ba yun? Yun. 19 pala. Matthew 19. 9? Mali ang aking pagkakasulat. 31. Matthew 9 verse 20. At narito, isang babaeng inaagasang may 12 taon na. Tagal na rin. Ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Bakit? Ito paniniwala niya. Sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban o sa sarili niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Ganun lang kasimple. If I could touch the hem of his garment, I shall be healed. Just touch the hem of Christ's garment, she shall be healed. That is faith. That is faith. Yun ang paniniwala niya. Mahipo lang. Hindi siya, mahipo ko yung kanyang kamay, mahipo ko yung kanyang paa, makausap ko siya. Hindi. Mahipo lang yung laylayan ng kanyang damit. Damit ni Jesus Christ. Gagaling siya. Gano'ng kahirap yun? Ba simple lang? That's faith. Complete trust in the healing power of Jesus Christ, reliance upon what Christ can do, she shall be healed. In Isaiah chapter 45 verse 22, Isaiah 45 verse 22, God said, look unto me and be saved, all the ends of the earth. Just look at Jesus Christ.
O ngayon naman pala, ganun lang kasimple. Tumingin kay Kristo, magtiwala sa Kanya. Sampalatayanan siya bilang tagapagligtas na siya ang makakapag-remedyo ng iyong mga kasalanan, siya ang makapaghuhugas ng iyong kasalanan sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo na buhos ang kanyang dugo. Just by relying on the power of His blood, because there is power in the blood of Christ. The blood of Christ has power to cleanse. Just like what John the Baptist proclaimed, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." Just to believe on what Christ did on the cross of Calvary, salvation will be done. Na bakit napakahirap sa mga tao yan? Gawin. Because of their depravity. Because of their depravity. They are not willing. They are not willing. Now, in Acts chapter 16, verse 31, mga kapatid, analyze natin sinabi ni Paul and Silas. Believe on the Lord Jesus Christ, and you shall be saved. You see, the object of faith is Christ Himself. As a person. And what kind of person? As Lord Jesus. Nauna yung Lord bago yung Jesus. Kaya nga, pinag-aralan natin yung Colossians 2:6 as, "Ye have therefore received Christ Jesus the Lord." Hindi pwedeng tanggapin si Kristo na bilang tagapagligtas lang at hindi bilang Panginoon. At kapag tinanggap naman si Kristo bilang Panginoon, mayroon pong pagsunod. Nakita nyo? Naunawaan nyo po mga kapatid? In other words, faith must involve a personal commitment to Christ. Faith is more than being convinced of the truth of the gospel. Faith is forsaking of this world and a following of the Master. That is true faith. 1 Corinthians or 2 Corinthians chapter 5, please, verse 15. 2 Corinthians chapter 5, verse 15. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang nangabubuhay ay wag nang mabuhay para sa kanilang sarili. You see? 5:15 ng 2 Corinthians. Hindi na dapat nabubuhay sa iyong sarili o kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Sabi ng Panginoon, ang aking tupay sumusunod o nakikinig sa akin. My sheep hear my voice. They listen to my voice and I know them and they follow me. John 10:27. Saving faith necessarily involves the renouncing of our own sinful lordship. It is the throwing down of the weapons of our warfare against Christ. Saving faith is the submitting of ourselves to His yoke and rule. Kaya nga mayroong pamatok napapasanin. Hindi lang basta lalapit kay Kristo. Kaya nga lalapit kay Kristo, handa kasi niyang pasanin ang pamatok ni Kristo. Magsilapit kayo sa akin, kayong mga nabibigat ang lubhat, kayo aking pagpapahingahin. Kunin ninyo ang aking pamatok. Iba, gusto na lumapit para maligtas, huwag mapunta sa impyerno. Pero ayaw kunin yung pamatok. Ayoko yan. Pwede ho ba, lapit na lang ko, ligtas niyo po ako, ayaw punta yung impyerno. Pero kung papasanan niyo ako ng pamatok, huwag na lang po. Hindi pwede yun. Merong pamatok na dapat pasanin at magpailalim sa kanyang pamamahala. Yan
At bago ang sino mang makasalanang rebelde ay dalhin sa ganong kalagayan, kinakailangan isang himala ng biyaya ang gawin sa kanya. Sapagkat ang tunay na pananampalatayang nakapagliligtas ay kinabibilangan ng kumpleto at ganap na pagsuko ng aking buong buhay at pagkatao sa pagka-Panginoon ni Kristo. Ang sino mang makasalanan na i-reject ang authority ni Jesus Christ sa buhay na ito, hindi ho siya nagtataglay ng tunay na pananampalataya. Peking pananampalataya yan. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay binubuo ng pagsuko sa Diyos. Kung walang pagsuko, hindi tunay na pananampalataya yan. Kaya makikita natin na ang gospel ay nagre-require pa ng higit sa intellectual decision or mental assent to the facts or truth of the Bible. Ang tunay na conversion o ang ebanghelyo ay nagre-require hindi lamang magsabi ng sinner's prayer, panalangin ng pagtanggap, ligtas na. Handa natin ang tunay na tupa ni Kristo ay sumusunod sa kanilang pastol, sa isang mapagpasakop na pagsunod. Panghuli mga kapatid, bigyan natin din itong obedience. Tingnan natin. May pagsunod eh. Let us turn our Bibles to Romans chapter 1 verse 5. Pag-usapan natin ang pagsunod. Nabanggit na rin lang natin. Romans 1:5. Nasa pamagitan niya'y tinanggap namin ang biyaya at pagka-apostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Pansin yung salitang sa pagtalima sa pananampalataya. Sa English, for obedience to the faith. Now, meron pong dalawang mahalagang bagay ang ipinahihiwatig ng talatang ito. Una, na ang layunin ng ebanghelyo at pagka-apostol ay para pasunurin ang mga tao sa Diyos. Ano layunin ng ebanghelyo? At bakit naging apostol sila Pablo, sila Pedro? Para pasunurin ang mga tao sa Diyos. Tama? Pangalawa, na ang tendency ng pananampalataya ay para lumikha ng pagsunod. The tendency of faith is to produce obedience. Because there is no true faith which does not produce obedience. Don't call that faith kung walang pagsunod. That's not true faith. At ito ay kinumpirma sa ilang pang mga talata sa Bagong Tipan. Katulad ng Romans 15:18. Tingnan po natin ang Romans 15:18. 15:18. Romans 15:18. For I will not dare to speak of any of those things which Christ hath not wrought by me, to make the Gentiles obedient, see, by word and deed. Another verse in Romans chapter 16. The same book, Romans 16:19. Romans 16:19. For your obedience, you see, is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf, but yet I would have you wise unto that which is good and simple concerning evil. Napakarami pang mga talata yan, mga kapatid, tungkol sa pagsunod. Kaya nga, meron tayong mababasa na mga verses na obey the gospel. Halimbawa, in 2 Thessalonians 1:8. 2 Thessalonians 1:8. In flaming fire, taking vengeance of them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Ang gospel, hindi lang binibilib, ino-obey. Maliwanag? Kasi utos yan to believe.
Mag-repent, utos. Kaya there is such a thing as obey the gospel. Pero mayroong mga hindi nag-obey ng gospel ng ating Panginoong Yesus. Again, in 1 Peter chapter 4 verse 17. 1 Peter chapter 4 verse 17. Unang Pedro 4:17. For the time is come that judgment must begin at the house of God, and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Nang ibig sabihin ang gospel kasi dapat sinusunod. Nang ibig sabihin niyan, tinatanggap at niyayakap sa pamamagitan ng pananampalataya na dapat nagmumula talaga sa puso, bukal sa puso, at ipinapahayag sa pamamagitan ng bibig at sinusunod ang mga ordinansa ng Ebanghelyo. Kaya meron tinatawag na obedience of faith. Nabasa na ba natin yun? Romans 16:26. Romans 16:26. But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, make known to all nations for the obedience of faith. Pag ang faith, walang pagsunod, hindi totoong faith yan, hindi yan nakapagliligtas. Non-saving faith. Kaya sasabihin nila mga Armenian, sumampalataya din. Wala namang pagsunod Asan ang pagsunod? Sumusunod ba sila sa aral ni Kristo? Tinatanggap ba nila aral ni Kristo? Doctrines of Grace, aral ni Kristo yun Tapos sasabihin, kung binigyan naman ng Diyos ng tunay na pananampalataya, paano mo nasabing tunay na pananampalataya binigay ng Diyos? Ba't nakita mo? Nakita mo, nilagay sa puso? Nakikita yan sa gawa, nagmamanifest yan sa actions. Yung bang pagtagpil niya sa aral ni Kristo, palatandaan niyo ng tunay na pananampalataya? May pagsunod ba? May pagpapasakop sa aral ni Kristo? Wala So, paano mo tinawag na bigayan ng Banal na Espiritu? Paano mo nasabing bigay ng Banal na Espiritu yun? Opinion mo lang yun. Kung mo hindi naniwala sa doctrines of grace, hindi na saved. Kung sumampalataya naman at binigyan naman ng Banal na Espiritu ng pananampalataya, hindi pa rin saved sa inyo yun? Tanong ko, paano mo nalamang binigyan ng Banal na Espiritu ng tunay na pananampalataya? Paano mo nasabi na yung pananampalataya niya tunay? Tandaan niyo mga kapatid, yaong merong genuine faith ay yung mga nagpapasakop sa pagka-Panginoon ni Kristo. Yun po yung mga sumusunod kay Jesus Christ. Yun po yung mga umiibig sa kanilang mga kapatid kay Kristo. Yun po yung mga sumusunod sa kanyang mga utos. Gumagawa ng kalooban ng Diyos. Nagpapatuloy at nananatili sa kanyang salita. Iniingatan ang salita ng Diyos. Gumagawa ng mga gawang mabuti. Nagpapatuloy sa tama at tunay na pananampalataya. Yun lang ho ang merong tunay na pananampalataya. Sa ating pagtatapos mga kapatid, talagang diyan natin nakita napakarami talaga sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano, mga sovereign gracer, hindi tunay na ligtas. Nadaya talaga, nadaya. And they only make themselves miserable because they refuse to forsake every known sin, and there is no true peace for any soul until they do that. They have never received Jesus Christ the Lord, but the language of their hearts is this: we will not let this man to reign over us. Yan ang totoo. Ayaw nila na sila'y pamahalaanan, pamunuan ni Kristo. Ganyan din ba ang iyong kaso?
Ganyan din ba ang iyong kalagayan? Si Kristo ba talagang namamahala ng buhay mo? O ikaw pa rin ang nasusunod sa buhay mo? Tunay nga bang tinanggap mo si Jesucristo bilang iyong Panginoon? Tandaan niyo, ang tunay na kay Kristo isang bagong nilalang. Ayon sa sinabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. The miracle of grace ay kinabibilangan ng pagbabago sa isang rebeldeng walang kinikilalang batas upang siya maging isang loving and loyal subject to Christ. It is a renewing of the heart so that the favored subject of it has come to loathe what he loved, and the things he once found irksome are now winsome. A true Christian who has been newly created, he delights in the law of God. He delights in the law of God after the inward man. At kanyang nasumpungan na ang mga kautusan ni Kristo hindi pala mabigat, magaan. At ang pagsunod doon, and in keeping of those commandments or laws, he knew or he knows there is a great reward. Tanong, ito rin ba ang iyong experience? Maaring tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon mo. Ang pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon, hindi yan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. There must be a supernatural change of heart before there is even the desire for Christ to occupy its throne. And that change, none but God can do. None but God can work. Maaring ikaw, you're a professing Christian sa marami ng taon. Maaring sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, na tinanggap mo na si Kristo, na ikaw ay ligtas, and maaring ikaw ay sincere sa iyong profession. But, kung ginamit ng Diyos ang mensaheng ito para ipakita sa iyo na hindi mo pa talaga, that you have never truly and really received Christ Jesus the Lord, kung sa oras na ito ngayon, sa iyong kaluluwa at konsensya na realize mo na yung sarili mo pa rin ang namamayani at nagro-rule sa iyo, hindi mo ba dapat gawin na lumuhod ka sa Diyos? Sabihin mo sa Kanya, aminin mo, at humingi ka ng tawad sa Diyos. Will you do that? Aminin mo sa Kanya na ang sarili mo pa rin ang nagahari, sarili mo pa rin ang nasusunod. Aminin mo pa rin na ikaw ay nagre-rebelde pa rin laban sa Kanya, at magmakaawa ka sa Kanya na gawin niya sa iyo, hindi mo kayang gawin sa iyong sarili. At huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Hilingin mo sa Kanya na magawa mo na isuko ang iyong sariling kalooban sa Kanyang kalooban at gawing Kanya na loyal subject. Gawing Kanya na Kanyang alipin. Isang aliping nagmamahal sa Kanya sa salita at sa gawa. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong mensahe na ipinahayag sa amin. Panalangin namin na ito'y tumimo sa mga puso namin na parang isang punyan o espada na tumatara sa kaibuturan ng aming puso. Makita namin ang tunay na kalagayan namin
sa salamin ng iyong mga salita. Salamat sa kaliwanagan, salamat sa katotohanan, Panginoon Diyos, ng iyong mga salita. At ngayon kami po ay amin pong i-observe ang banal na hapunan bilang pag-aalala sa kamatayan ng aming Panginoon Jesus. Napakagandang pagkakataon upang gunitain ang kadakilang ginawa ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan. Na doon sa krus, na merito ni Kristo ang aming salvation na hindi namin kayang imerito sa pamamagitan ng aming mga gawa. Na hiningi lamang ninyo'y kami sumampalataya, maniwala lang, magtiwala sa Kanya. At salamat po dahil sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, yun nga po yung aming nagawa. Wala kaming ibang pinagkakatiwalaan at sinasampalatayanan para sa aming kaligtasan kundi ang Panginoong Jesus. Maraming salamat sa kaligtasan ito. Sa dugo na nabuo sa krus, na yun ang may kapangyarihang naghugas at nagpawi ng aming mga kasalanan, sa paghahandog ng aming Panginoong Jesus ng kanyang katawan bilang aming handog, bilang aming kapalit, na tinanggap niya ang kaparusahan na dapat sana'y naupol sa amin. Pero salamat po, ginawa yan ng aming Panginoong Jesus. At kami naniniwala na yan ay ginawa niya para sa amin. Salamat sa libreng kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoong Diyos, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, at yan ay dahil lamang sa iyong anak na si Hesus Kristo, na aming tinanggap at kinikilala bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain niyo po ang banal na hapunan, O Diyos. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak. Sa banal na pangalan ng Panginoon Jesus, ito po aming dalangin. Tayo po'y dadako na sa ating Lord's Supper ngayong gabi, ating gugunitain ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Maupo muna ho habang inihanda po ang mga elemento ng hapunan ng ating Panginoon.